Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong patuloy na pagbira o pag-atake sa Speaker of the House na walang iba kundi si Representative Martin Romualdez. No? Kasi meron na naman pong isang issue itong ikinakabit, itong mga samahan ng mga nanggogoyong inchik na kung saan talagang lahat po na pwede nilang ibatong paninira sa Speaker of the House, gagawin nila. Pero bago po tayo magpatuloy, ako po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat and stickers sa ating mga video premieres, sa mga nagbibigay po ng kanilang super thanks sa pag-replay ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. At doon din po sa lahat ng ating mga bashers, sana naman sa tuwing manonood kayo ng ating video ay may mapulot po kayong aral at baka maliwanagan pa ang mga katanga-tanga at engot ninyong pag-iisip. God bless na rin po sa inyong lahat. Ito po kasi yung nakita nating balita dito po sa headline, isa sa mga headline ng Philstar Global. Ayan po, rumors of ABS-CBN franchise renewal weaponized in Romualdez SMNI feud. So, yan po, no, kumbaga, iniisip, no, binabato po, inaakusahan si Speaker Martin na kaya siguro gustong-gusto nilang ma-revoke o bawiin yung prangkisa ng Suarasag, no? Na kung saan nandoon ang SMNI, para daw po maibalik ang ABS-CBN franchise renewal, no? Maalala nyo, ilang taon na ba yan? 2020 ba nawala yung franchise ng ABS-CBN? Di ba? Binraso nga yan ng Pangulo ninyong Duterte dati, si Prime Minister ni Baal. So, ang nangyari dyan, inamin naman ni Prime Minister ni Baal na he used his presidential power or probably the influence, no? So, nakita naman natin, napanood natin, karamihan dyan sa inyo, yung House, hearing tungkol po dyan sa renewal ng franchise ng ABS-CBN. Yung po nangyaring yon, nagpaparenew ng franchise ang ABS-CBN kasi naglaps na yung kanilang prangkisa. Ito pong SMNI, mga kababayan, meron po itong prangkisa. Kare-renew lang yan noong 2019. So they have given at 25 years, no? So hanggang ngayon, may prangkisa sila. Ang gusto lang mangyari nitong legislative franchise body ng House of Representatives through Representative Tambunting, mabawi yan. Kasi of the violations that they incurred. Pero itong SMNI, patay mali siya. Sabi nila, anong violations ang nagawa namin? O, hindi po ba? Yung pong violations na find out po ni Migs Nograles, ayan po, tignan nyo. Si Representative Migs Nograles ang nagsaliksik niyan. So ito po yung mga violations na nakalap niya, na research niya. So parang ang itong SMNI, bulag-bulagan. Ano po ba yung violations? O di ba? At the same time, 30 days suspended pa rin po sila ng NTC. In-extend po yung kanilang suspension. Kaya ito, si Roque, na kanilang isa sa mga abogado, no? Nagpunta po sila ng Supreme Court asking for the TRO of the suspension of SMNI. At ganun din, ang MTRCB sinuspend din yung dalawang shows ng SMNI. Yung Gikan sa China, no? Gikan sa China ba yun? Tama nyo nga ako, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Gikan ni Duterte, ano yan? Basta ganun, may Gikan Saka yung kay yung si Rebel Always a Rebel fake news, no? Yung lagi daw kayong kasama sa kanilang laban. O ayun, ganun po yun, mga kababayan.
Pasensya naman. Hindi ko maalala yung kay Duterte, mga kababayan. Ang alam ko, gikan sa China yun eh. Pero correct me if I'm wrong ha. So, pasensya naman dyan sa mga fans ng mga Duterte, no? Yung feeling sila lang ang magaling, feeling sila lang ang nararapat mamuno sa bansa, laging merong masasabi sa ating gobyerno. Kasi nga, no? Feeling nila aping-api yung kanilang amo. Sino? Ditong mga the godfathers of Davao. Pinangungunahan ni Al Capones. Al Chupon. Yung kanyang anak na Mayor Wagdo ng Davao. Yung isa, lumamo ng 51 billion. Wag daw imbestigahan kasi proyekto daw ng DPWH. Bakit nakaipulong? Kung proyekto ng DPWH, bakit nasa budget ni Polong? Lulusot pa talaga no? Pag ang Duterte, no? Okay lang, wag niyong batikusin. Duterte yan eh. The Godfathers. Diba? Parang ganun eh. No? We are the untouchables. Godfather na, untouchable pa. Purong mga crime movie yun ah. Ang hilig kasi i-compare ang sarili sa crime movie. Kaya itong mayor ng Davao City, no? Ang utak kriminal. Tignan niyo yung pinagsasabi niya sa ating Pangulo. 'Di ba? Kung hindi ka ba naman utak kriminal, sana nagpayo ka ng maganda. Hindi yung utak mo ay isang kriminal. Kayo diyan, mga kababayan, ano masasabi niyo diyan? Ngayon, ang patuloy nilang binibira si Speaker Martin. Wala namang ginagawa sa kanila si Speaker. Nagtatrabaho naman, di sila tinitira. Di ba? Bagkus sila ang patuloy na nag-a-ad hominem. Ano lang ang sabi ni Speaker sa kanila? Tama na yung budol-budol ninyo. Kayo pala ang budol-budol eh. Tapos ang sasabihin yung budol-budol ang presidente. Paulit-ulit naman yung sinasabi nyo, rehearse, rehearse, rehearse. Ano ibig sabihin ng rehearse? Repeating, paulit-ulit. Ano yon? Hindi pa rin natutupad yung 20 pesos kilo ng bigas na pinangako. Tanga. 'Di ba? Hindi alam yung pinangako sa aspiration. Hindi alam yung difference ng vow or promise sa aspiration. Tingnan mo yung mga kagaguhan kasi ng mga utak ng mga Duterte. Ano pa? Ano pa nagawang pagkakamali daw ni Speaker? Tinabla daw si Inday Sara, may ambisyon si Tambaloslos. Yan, totoo palang Tambaloslos sila. Bakit? Mga luslos ang utak eh. Di ba? Tapos sasabihin, no? Gusto daw ibalik, no? I-weaponize ulit yung franchise ng ABS-CBN. Kaya gusto nilang tanggalin, kuhanin yung prangkisa ng SMNI kasi gagamitin yung frequency. Di ba? Ito lang sabi dito. Almost immediately after Sunshine Media Network International was accused of committing franchise violations last year, several accounts that either repurpose viral entertainment content or appear to be hyper-partisan latched onto the false claim that ABS-CBN will return to pre-television by 2024, despite the network making no official announcement. At least 12 social media accounts on different platforms and 2 news websites, all of which are not affiliated with ABS-CBN, posted similar narratives that said reliable sources have hinted on the former broadcasting giant's franchise renewal by 2024. Meanwhile, 3 channels where hyper-partisan content accused House Speaker Martin Romualdez of orchestrating, ino-orchestrate daw ni Speaker, no, ang ABS-CBN comeback days after the House summon, no, yung pinapunta sa hearing itong SMNI representative para po sa kanilang franchise violation. Naalala nyo yan nung Lunes, no? Nagpunta po nung last week, hindi po itong Lunes na ito. Di po ba, ang sama ng insinuation, lahat na lang ikokonekta sa speaker. Saan pala dapat pumunta itong
SMNI na to sa kanilang franchise violation? Sino bang nag-grant ng kanilang prangkisa? O di ba ang HOR o yung House of Representatives? Tapos ikakabit nila si Speaker. Wala naman silang ebidensya. Taking from the context of this, buwakang ina. Di ba? Nag-aakusa kayo, wala naman kayong ebidensya. The burden of proof is with the accuser. Oh, di ba? Para lang kayong si Rapi Tulfo, grandstanding. Yung ginawa niya kay sa OPA Pro Secretary o Chairman o whatever, si advisor, si Peace Advisor, Carlito Galvez. Doon po sa Senate hearing nila, doon sa MILF decommissioning, sinabi niya, corrupt daw yung commission body na yon para mag-surrender ang mga MILF kasi hindi daw nagtutugma yung perang ibinigay sa kanila kaysa doon sa binayaran. He already accused them of corruption. Nagalit si Peace Advisor o Galvez. Sabi niya, no, we're not corrupt. Ikaw ba naman akusahan ka na hindi niya pa alam ang kumpletong details? It comes to the conclusion, iisa pa lang yung hearing mo, you already concluded, napakagaling naman ni Rapi Tulfo. Kaya nga po, yung kapatid niya na si Ben Idol Tulfo, idol po yan, si Ben Tulfo, matapang po yan, matapang sa matapang. Kinastigo yung kanyang kapatid. Alam din ni Ben Tulfo na mali yung ginawa ng kanyang senador. So, ibig sabihin, pag mali, batikusin. Diba? Ayan ang totoong tao. Walang kinakampihan, kapatid man o hindi. Pag mali, mali. O, diba? Hindi tulad yun ni Amy. Mali na nga yung kinampihan pa, kinastigo pa yung mga kamag-anak. O, diba? Panoorin nyo po yung kay Ben Tulfo. Meron po siyang video dyan na he is not in favor of what Rapi Tulfo did during the hearing of the MILF decommissioning. Nag-accuse ka kaagad wala kang matibay na ebidensya. Yung pangang ebidensya mo galing pa mismo doon sa mga resource person. Have you conducted your own research? Hindi. Parang ganito lang. Nagko-conclude lang sila. Kaya siguro yan ginagawa ni Speaker. Inuudyo kanya itong legislative franchise na gawan nyo na lang ng kwento, kunin nyo talagang prangkisa para makuha yung frequency kinuha nila sa ABS-CBN at ibabalik natin sa ABS-CBN. Gawa po yan ng isang malikhaing sinungaling na pag-iisip. Wala nga kayong maipakitang ebidensya Di ba? Na siya nga yan. At kung totoo man yan, nababalik na ibigkas lang nung dating presidente ng ABS-CBN that they're making a comeback. Malay nyo, comeback lang sa kanilang mga shows. Hindi rin papayag si Marcoleta dyan kasi isa siya sa mga peers na bumoto ng no at nakita ang mga kamalian ng ABS-CBN. Just to give you a recap, mga kababayan. O dito, Philippine News Agency noong July 10, 2020. Several issues led to denial of ABS-CBN franchise bid. House body, ayan po. Ang nakita nila, Ito, hindi na natin babasahin itong mga to, Ito po, yung mga nakita nilang mga violation. Lopez dual citizenship. O yung mismong chairman nila, dual ang citizenship. Hindi naman pwede yun. Nakita nyo naman talaga. Sabi diyan dapat 100% pag media ka, 100% Pinoy own ka. Di ba? Ayan it cited the constitutional provision that dual allegiance of citizens is inimical to the national interest and shall be dealt with by the law. It further referred to the constitutional requirement that mass media companies should be 100% owned and managed by Filipinos. Isa sa mga violation. Nakasaad. 'Di ba? Doon sa kanilang prangkisa at na-violate ang constitutional requirement. 'Di ba? Ano pa? Issuance of PDRs. Ano yung PDRs? Philippine Depositary Receipts. To foreigners has allowed foreign ownership in ABS-CBN. Again, they violated the 1987 constitutional provisions o requirements sa pagiging isang mass media na 100% Pinoy. Di ba? Eto pa. ABS-CBN TV Plus Box, KBO Pay-Per-View. Ito, malaking po ito. Kontrobersiya ito.
The report said that ABS-CBN used frequency channel 43 to generate multiple channels or programs to be included in its digital television service, TV Plus Box, which continue even beyond the expiration of the demonstration permit in June 2015. Oh, they violated this one. That's the third violation. Oh, failure to regularize employees o labor dispute. Di ba? Oh, tax issues. Magkano ang hindi nabayaran o tamang tax na nabayaran ng ABS-CBN? Dito po, oh. Di ba? Highly contested yan. Tax evasion, tax fraud. Oh, eto pa. Bias reporting, meddling in politics. O, ayan. Di po ba? So, ang dami. O ngayon, pababalikin ni Martin without fixing these problems? Ay nako, mag-aaway sila ni Marcoleta. Kasi unang-una dyan, na-fix na ba ang tax issues? Nabayaran na ba? Kung ano ba yung hindi nila nabayaran? O, pangalawa, may mga regular employees na ba sila? Di ba may issue pa nga sila sa labor? Di ba ang daming nagdemanda nga sa kanila? O, ayos na ba yan? O, eto pa, yung citizenship ng may-ari. Sino na ang bagong may-ari? O, dapat 100% Filipino-owned on ownership. O, na-fix ba yan? May nabalitaan ba tayong na-fix? Lalo na nagbayad sila ng ilang bilyong tax? Wala, diba? Kasi kung nagbayad na tong mga to, na-fix nila yan, they can apply. Eh wala eh. Kaya nga sabi ni Marcoleta, i-fix muna nila yung mga nakitang mga violations sa kanila bago sila magbalik ulit manghingi ng prangkisa. Tapos sa pamamagitan lang ni Martin, sinasabi nyo, babrasuhin niya? Eh bawal yun. Diba? Pagiging dictatorship na yun. Hindi nga nila naayos yung kanilang mga violation tapos sa pamamagitan ni Speaker Martin, ang unang pipiyok dyan si Marcoleta. Malamang tatanggalin as speaker si Martin. Diba? Hindi naman siguro tanga-tanga si Martin, abogado pati yan. Di po ba? Nakakaasar lagi na lang lahat kinoconnect nila sa sa speaker. Lalong-lalo na itong mga taga-SMNI, mga Duterte Burak supporter. Di ba? May iba pa dyan, si Talakitok, lagi na lang ganyan. Lagi niyang ikinakabit ang pangalan ng mahal na speaker dyan sa mga kung ano man yung gusto nilang makasira. No? Grabe. Antindi, mga kababayan. Mako ba dito sa mayroon pa to, nag-video pa, no? Ginawa pang content ng mga gago. Hindi naman nila, ayan tignan nyo, tignan nyo tong larawan na to, galing to sa Philstar, ayan Oplam franchise, isara SMNI. Ibikas, ABS-CBN, Valdez, ka Eric, ayan daw, yan, sila yan, Diba? Asan ang katotohanan dyan? Ano ang sabi lang ng ABS-CBN executives? ABS-CBN execs words taken out of context. A speech delivered by Carlo Katigbak, ABS-CBN Chief Executive Officer during a Christmas event with employees in December 2023 was used to exacerbate the claims about the network's return to free television. Ginamit lang eh. Kumbaga, binigyan ng mali siya, inikot, sinalsal ng mga taong salsali ng utak na wala namang katotohanan. Di ba? Tama, mali. Lahat na lang gusto nila ikabit kay speaker. Lahat na lang hanggat makakita sila ng pwedeng ikabit kay speaker, ikakabit at ikakabit nila, mga kababayan. Nakakahiya po eh. Di ba? Gusto talaga nilang tibagin si speaker. No? Kasi napakatindi daw na kalaban niya ni Sara. Or bilang paghihiganti. Bakit kayo ang naghihiganti? Bakit hindi maghiganti yung ginawa ng mali kung alam naman niyang ginawan siya ng mali? Diba? Ibig pala sabihin, siya ang mastermind, siya ang boss. Diba? Okay lang na isakripisyo nyo ang dignidad nyo sa paggawa ng mga fake news, sa pagsalsal ng mga istorya. Ang tanong, magkano naman ang sinusupalpal sa bunganga ninyo? Ako po, kung may magko-comment sa akin na bayaran ako ni speaker, ilabas nyo muna ebidensya. Sinasabi ko naman sa inyo dito, kung tayo ay bayaran,
Hindi na natin kakastiguhin yung mga yan. Kinakastigo ko po yan eh. So, para sa akin si Martin, wala pa naman nagagawang mali. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na merong ginawa si Speaker Martin. 'Di ba? Ano lang ang ginawa pa ni Speaker Martin? Ito mga kababayan, para sampal to sa inyo ha, mga kupal kayo. Kayong mga kupal na sobrang salsal ang mga utak. No? Mga walang laman ng utak nyo, kulang kayo sa sabaw, tuyot na ang utak nyo. Bakit? Baka sa kakapentaning. Ha? Ayan Philstar ulit, dagdag natin ito. Para maging sampal ito, latest na balita yan. Speaker wants bigger PhilHealth share in private hospitalization. O, kita nyo? Nakita nyo? Itong PhilHealth, nagnanais na magtaas ng kanilang contribution. Hindi ko po alam kung ano update dyan. Yung iba nga po, yung mga, siyempre, yung mga manggagawa na maapektuhan nito, nananais po nilang pahintuin muna ng Pangulo. Hindi ko alam kung anong naging action ng Pangulo dyan. Pero itong PhilHealth, nababalot ito ng korupsyon. Di po ba? Biruin nyo, ang daming mga hospital na nais makakuha ng mga serbisyong bayad, hindi nagbabayad ang PhilHealth. Di ba? Ang dami-dami nilang asset, pero anong ginagawa nila? You are waiting to pocket that money? Tanong lang ha. Pero, yung ating speaker, si Nong Martin, imbis na patulan yung mga patutsyada sa kanya, no? Yung binalikan niya lang, yung patutsyada ni Amy, na kausapin ko na lang siya. Huwag sana siya magsalita ng ganyan kasi nababasa ng mga kabataan. Hindi magandang ehemplo. Ganun lang. O yung sa mga Duterte, tama na po ang mga budol-budol, di ba? Pilit po nilang ina-antagonize. Pilit nilang gustong magalit si Speaker, pero hindi po. Ito, nagalit tignan nyo. Nagalit na si Speaker, ano ginawa? Speaker wants bigger PhilHealth share in private hospitalization. O, tama naman yan. So, halimbawa, ako, na hospital ako, na emergency, na itakbo ko sa isang private hospital kasi delikado ka pag yung public hospital, baka hindi mo na makita hindi mo na makita ang bukas, baka makita mo I can see the light. Di ba? Napunta ka ng private, ayun. Kaso, laki naman ng bill mo. Laki ng babayaran mo kasi private, mahal yan. Di ba? Ngayon ang tanong, baka hindi sagutin lahat ng PhilHealth yan. Baka porsyento lang, baka 10% lang ng, halimbawa, binil ka, 20,000. Magkano lang ibabayad ng PhilHealth sa'yo? Depende sa coverage mo. Kung 10% lang, di 2,000. Kasi ako kukuha ng 18,000. Lapit na lang ako kay Bongbong o kay Madam Lisa. Ito po. Ano ang ginagawa ng inyong Speaker of the House, si Nong Martin? Ito ang gusto niya. Sana naman matupad no? The Philippine Health Insurance Corporation, o known as PhilHealth, should bear most of the cost of hospitalization, including the medical bills and doctor's fees incurred by patients admitted in private hospitals. Romualdez said he wants to meet with officials of PhilHealth and the DOH to discuss how to expand members' benefits, which includes increasing the share of the latter, yung PhilHealth, in paying for private hospital admission. Tignan nyo, hindi pinapatulan yung mga patutsyada ng mga burak supporter ng Duterte. Napilit siyang tinitibag. Talagang gusto siyang paalisin. Anong ginawa? Nagtatrabaho para pa sa benefits ninyo. O kayong mga Duterte burak supporter, kung may PhilHealth kayo at magkatotoo ito, sinong pasasalamatan ninyo? Sino? Si Duterte na naman. Dahil si Duterte lang nakagawa niyan. Ganito, Chinese. FU. Diba? Mga kababayan, nakakaasar kasi. Feeling nila sila lang talagang magaling mamuno. Tapos na ang termino ni Digong. Itong si Prime Minister ni Baal. Bakit patuloy nyo pa rin iginigiit siya? Iba na ang administrasyon. Ba't hindi na lang kayo makipagtulungan? Ngayon, kung ang administrasyon nito ay mapaangat ang buhay ninyo, o di ba nagbi-benefit dapat kayo? Kaso hindi. Mag-benefit man kayo, ang pasasalamat nyo pa rin na kay Digong. Ano kinalaman ni Digong doon? Gonggong. Diba? Rhyme na rhyme talaga kayo. Digong, gonggong. Ayan. Mga gonggong, galunggong ang utak ninyo. Mga walang iya kayo. Ito pa. Sabi ni Speaker, many are asking if it is possible to increase the share of PhilHealth when it comes to billing and doctor's fees.
whether private room or ward. The leader of the 300 plus strong House of Representatives. The Speaker said the chief complaint of patients, ito daw ang mga major o pangunahing complaint ng mga pasyente, especially the indigent ones, is that PhilHealth is only shouldering, ibig sabihin, inaako lang ng PhilHealth ang 15 to 20% of bills in hospitals and private medical institution, especially if they are admitted in private wards. O ayun, 15 to 20%. Kung gumastos ka ng 100,000, siningil ka, sige sabihin na natin maximum 20%. What is 20% of 100,000? Di 20,000. Di kulang ka pa ng 80,000? In terms of professional fee of physician and medical specialists, the Speaker received complaints that PhilHealth only subsidized 30% for private hospital patients. Baba pa rin. Kung 100,000, 30,000 yun, no? 30,000 yung physician's fee. O kung magkano yung physician's fee. Halimbawa, 10,000 o minus 30%, magkano yon? Di ba? Ano ang 50% ng 1,000? 500. Pero 30% eh. Kumbaga, 1/3. Di ba? Okay, ito sabi niya, not everyone admitted to hospital is in free or charity ward. Charity beds available easily run out. Romualdez explained, adding he wants to talk to the concerned officials to check the exact benefit being received by members confined in private hospitals. People are hoping that half of their bill will be shouldered by PhilHealth, so only half will be from out of the members' pocket. Ayan, maganda. So instead na 15 to 20%, maging 50%. At least malaking tulong na yon, di po ba? Dr. Jose De Grano, President of the Private Hospital Association of the Philippines, agreed with Romualdez. That will be a great help, De Grano said. Most of those admitted in hospital are in the pay ward even if poor because there are no vaccines in the charity ward. Dr. Peace also weigh heavily on them. Nga naman. Magkano po ba ang Dr. P? Di po ba? Romualdez said that as a leader of the House, he will find a way to make this happen. Definitely, we hear our constituents. Therefore, we have to do something about it. Ayan naman pala. Tignan nyo. Even if takes crafting a law to come up with a solution to the long pestering problem. Tignan nyo. Nagtatrabaho para rin sa inyo. Pero ano po ang gagawin dyan ng mga burak supporter ng Duterte o yung mga anti-Romualdez? Ititwist po nila yan. Ititwist nila yan. Nagtatrabaho, kunwari lang yan. Para hindi siya maano sa mga issues. Ano ba issues niya? Nagtatrabaho ng tama. Yung gustong patanggalin siya, nakwel na po nila yon. Tinulungan siya ng mga House of Representatives. And most of the House of Representative members are confident with them o with him. Di ba? Gumawa pa nga sila ng manifesto of support. Dahil binibira siya sa tsa-tsa-tsa. Tapos ito na naman tong mga kupal na ito na kinokonek siya sa SMNI franchise. Siya daw ang may pasimunat. Gusto nilang kunin yung prangkisa. Binabalik? Trabaho lang. Kasi siya ang leader ng the House. Kailangan magkaroon sila ng proyekto para hindi po nakakahiya ang House of Representative at hindi nakakahiya na sabihan natin silang pinapasahod kayo ng taong bayan pero nakaupo lang kayo dyan. Di ba? Ano gusto nyo? The working House of Representatives for your benefit or they are just there sitting and walang kontrobersya? Kailangan magkaroon ng kontrobersya para malaman natin ano yung stance nila sa bagay na ito. O yung kontrobersyang franchise ng Suarasago SMNI, bahala yung legislative franchise dan. Ipinakita naman ni Migs Nograles yung mga violations nila. Bakit iniiba nyo usapan? Tinitwist ninyo ang usapan kayong mga burak supporter ng Duterte. Na sinasabing gusto niyong kunin yung prangkisa ng SMNI, ibibigay sa ABS-CBN. Pero anong sabi ni Katigbak, ang CEO ng ABS-CBN? You are out of context. Iniba ninyo, sinalsal ninyo, minalisyoso ninyo. Ganyan po kayo mag-isip. Kumbaga, to destroy this particular person or group, you are making up stories like this woman who is on the run right now. Di ba? Wala naman kayo mapakitang ebidensya.
Kasi, mga kababayan, kaya ganyan po sila, hindi sila pinapatulan ng Marcoses and Romualdez. Kaya yung mga namumutawi sa mga bibig nila ay puro kasamaan, puro pagmamalisya. Ayan no. Paano kung magkatotoo ito? Itong PhilHealth na to, no? 50% ang gusto niya is shoulder ng PhilHealth. Pero wag yun naman ganong sobrang ang taas ng mga contribution. Itong si speaker, pilit na tinitibag. Ikinakabit, binabatuhan ng kung ano-anong issue. Di ba sabi nung kanyang pinsan, walang gamot sa kapal ng mukha mo dahil daw sa tsa-tsa. Hindi man nila mapatunayan na siya nga yung nagpasimuno ng tsa-tsa. Narinig lang nila sa isang video na nilabas ni Escudero na binanggit niya yung People's Initiative. So yun na yung ebidensya ninyo? Tapos yung ebidensya na picture na katabi niya si Attorney Oñate ng yung EDSA pera, yung video. Sila yung nag-aayon ng People's Initiative. Shotgun photo lang yun. Inamin naman ni Martin, lumapit sila sa amin, nag-lunch kami sa bahay namin. Pero hindi nila napatunayan na siya mismo nagpasimuno. Inamin din noon Oñate, humingi lang po kami ng idea, ng tulong. Wala naman sinabi si speaker na ako na ang mangunguna dyan. Hindi. Wala Yung mga bayaran daw, wala naman. Yung mga kinuha nilang witness, na-burn pa sila. Sila pa ang nasunog. Di ba mga kababayan, nasaan ang hustisya dyan kay speaker? No? Araw-araw, 30 days, kada isang buwan, tinitira nila ng tinitira. Ano lang ginagawa nung mama? Ayan, nagtatrabaho. Di ba? Ano pa? Lahat na lang, kung may sakuna, may aksidente, natural disaster, nandun ka agad ang tulong ng House of Representatives o nung kanilang party list ng asawa niya. Tapos minamasama pa, mga kababayan. Di ba? Epal daw. Kayo, hindi lang kayo epal. Kupaloids. Di ba? Magka-rhyme yan, epal, kupal, kayo yun. Di ba? Ang politics ninyo napaka-dirty, magbago na kayo. Ano ba ang sabi ni Ninang Lisa? Walang puwang ang paninira sa bagong Pilipinas. Ang problema, wala nga sila sa bagong Pilipinas Gusto pa nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Nek-nek ninyo. Yung Pilipinas nilang mga kababayan, nandun sa impyerno. Dun sila. No? Patuloy silang naninira Lalong-lalo na yung si Talakitok Roque, lahat na lang. Palitan na daw ng Pangulo, yung kanyang pinsan na si Speaker. For what? Para madali nyong ma-orchestrate na ma-impeach ang aming Pangulo? Nek-nek ninyo, try it. Diba? May nabasa po ako, napanood po ako. Galit na ang mga loyalista. Yung totoong mga loyalista. Dahil nga dyan sa naririnig nila laban kay Pangulong Bongbong. No. The true loyalists will fight. Sabi nila, napanood ko po. Diyan, hanapin nyo sa YouTube, meron dyan. Diba? Yan. Nakipaglaban na ang mga loyalista noon nung na-depose. Nung tinaka sila, dinukot sila papuntang Hawaii. Nakipaglaban ng mga loyalista. Tanungin nyo pa yan sa mga totoong loyalist. Sinabi rin yan ni yung dating loyalistang si Elizabeth Oropesa. Diba? Tama, mali. Kaya huwag kayong gago. Huwag niyong sabihin sa amin na dapat si Digong pa rin ang presidente. Gusto niyo pa lang siyang forever mag-presidente. Bakit hindi niyo binago yung saligang batas? Kayo pala ang totoong may ambisyon. Kayo ang totoong tambaluslos. Tapos ibabato niyo kay speaker. Tapos yung mga supporter niyo tuwang-tuwa sa kagaguhan ninyo, sa kabalbalan ninyo. So anong tinuturo niyo sa mga supporter ninyo? Lalong mag-sow ng hate. Kaya tandaan ninyo, what you sow is what you reap. Babalik at babalik sa inyo yan. Imbis na magtrabaho kayo, tulad ni Rocky, natalakitok, si Amy Marcos, natalakitok, natambalina, yung SMNI, panay ang bira, wala magagawa yan Ano magagawa nung ganyan ninyo? You're just really putting a flame to that, sa apoy, dinadagdagan ninyo, kayo yung gaas, kayo yung pangsunog, na lalong mag-apoy. Inuudyokan nyo lalo ang mga followers ninyo. Ano kayo? Anong klaseng mga leader kayo? You are not a good example of a leader. You are an example of what? Evildoers. Ano po yan? Kayo po, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? No? Inaako sa lahat kay speaker. Ano lang ginagawa nung lalaki? Ayan,
It's still looking for the welfare of the masang Pilipino. Di ba? Eh anong ginagawa ng mga nambabatiko? Sumisira? Wala. Nagkakalat ng kasinungalingan at kasamaan. Oh. Tapos may parali-rali pa kayo. Saan? Diyan daw po sa Cebu. Ayan, tingnan ninyo. Magrarally ang mga dilaw sa EDSA. Magrarally din daw sila. Prayer rally na naman sa Cebu. Di ba? Yan, hakbang ng mausig. Step of the brave. Matapang pala daw sila. Matapang ba talaga kayo? Eh bakit nung pinuntahan kayo ng Pangulo sa Davao City, nawala yung bayag nitong mayor ng Davao City? Di ba? Yang prayer rally na naman yan. Prayer rally ni Baal. Ayan. Ano lang palang ibig sabihin yan? Magsasabay po sila. O anong ibig sabihin? Tunay silang dilawan. Yung mga DDS. Die-hard Dilawan supporter. Remember, the Dutertes came from the Dilawan, the Liberal Party. Totoo naman talaga na dilaw kayo. Di ba? Iisa lang ang kulay nyo. Kulay tae kayo. No? Binalahura nyo lang nga yung kampo ng dilaw. No? Binalahura ni Digong. Pero propaganda niya lang yun. Pero ang sa totoo lang, kayo ang totoong tae, hindi ang Marcoses. Di ba? Galawang dilaw kayo eh. Magsasanib pa kayo. O ano ngayon, tatanggapin ba kayo dyan nila Trillanes? Nila Lagman, ni Dilima. Eh si Dilima, laki ng galit kay Prime Minister ni Baal eh. Pero mga dilaw pa rin yan. Tandaan nyo, prayer rally yan. Ano maririnig nyo sa bunganga ni Digong? Putang ina. O di ba? Tapos uulit na naman si Wagdo. Baka magsalita doon si Wagdo ng mayor ng Davao. Mag-resign ka na. Ikaw ang mag-resign. Tang ina. Di ba? Kakapal ng mukha nyo. Step of the brave ulul. Step of the brave. Anong katapangan pinakita ninyo? Katapangan ninyong magbura? Eh kaya ko rin naman kayong murahin. Di ba mga putang ina ninyo? O yan, di matapang na ako. Step of the brave ba yun? Hindi nyo nga napakita ang mga bayag nyo sa Pangulo nung pumunta dyan eh. Tapos pa step of the brave, kalanta. Nakasapak lang si Sara nung sheriff, matapang na. Uwe, di nyo nga mapaliwanag yung mga questionable na mga budget ninyo, step of the brave, mga kupal pala kayo eh. Di ba? Ewan kayong gago. Ang tatapang nyo lang magsalita pero ang ebidensya wala. Parang ito. Di ba? Pare-pareho sila. Walang mapakitang ebidensya. Sila pa rin ang tama. Sila pa rin ang mahusay. Sila pa rin ang magaling. Nasa panig ng katotohanan. Na? Matatapang. O, ito. Matapang kayo, magsalita kayo against sa mga intrusion ng mga Chekwa sa West Philippine Sea. Ikundina nyo yung mga inchik dyan sa Pogo na gumagawa ng mali. Eh, wala eh. Diba? Selective. Tapos sasabihin nyo, matapang kayo, kayo lang ang magaling. Oo. Matapang kayo sa paggawa ng kasinungalingan. Matapang kayo sa inyong mga pananalita pero wala sa gawa. Mga gunggong. Iba ka naman. May pinagtatakpan. O, di ba? Issue ng CIF. Issue ng ICC. Issue ng 51 billion. Issue ng West Philippine Sea equals Chinese propaganda. O, kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.